Critical Thinking Mastery, ang mindset upgrade na magbabago sa buhay natin. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang takbo ng mundo, kaliwat kanan ng impormasyon, at bawat tao may sariling opinyon, napakahalaga na meron tayong isang skill na hindi basta-basta natuturo sa school pero sobrang kailangan natin sa totoong buhay. Critical thinking. Ito ang kakayahan na hindi lang basta tumanggap ng impormasyon, kundi suriin ito, tanungin ito, at gamitin ito para gumawa ng mas matalinong desisyon. At kung gusto talaga nating mag-upgrade ng mindset at mag-level up ang buhay natin, dito talaga magsisimula ang lahat. Kung handa ka na, simulan na natin. Bakit nga ba critical thinking ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-powerful na skill na pwede nating i-master? Simple lang. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng clarity sa gitna ng ingay, direksyon sa gitna ng kalituhan, at confidence sa gitna ng pressure. Kapag marunong tayong mag-critical think, hindi tayo basta nadadala ng emosyon, hindi tayo madaling maloko, at hindi tayo natatrap sa mga lumang patterns na hindi na nagwo-work para sa atin. Nagiging mas intentional tayo, mas strategic, at mas grounded sa realidad. Kung iisipin natin, karamihan sa mga problema natin sa buhay, pera, relasyon, career, self-esteem, madalas rooted sa maling pag-iisip, maling assumptions, at automatic reactions na hindi natin napapansin. Kaya ang tunay na mindset upgrade ay hindi lang tungkol sa pagiging positive, hindi lang tungkol sa motivation, at hindi lang tungkol sa kaya ko to. Ang tunay na transformation ay nangyayari kapag natutunan nating mag-isip ng mas malalim, mas malinaw, at mas objective. At yan ang essence ng critical thinking mastery. Kung gusto nating magbago ang buhay natin, kailangan nating baguhin ang paraan ng pag-iisip natin. At para magawa yan, kailangan nating maintindihan kung paano gumagana ang utak natin. Ang utak natin ay natural na naghahanap ng shortcuts. Gusto nito ng mabilis na sagot, mabilis na conclusion, mabilis na reaction. Kaya kapag may nangyari, automatic tayo, nagagalit agad, natatakot agad, nag-a-assume agad, nag-judge agad. Hindi natin namamalayan, pero ang dami nating decisions na ginagawa based sa emotion, hindi sa logic, based sa fear, hindi sa facts, based sa old beliefs, hindi sa updated reality. Dito pumapasok ang critical thinking, para itong pause button sa utak natin. Kapag marunong tayong mag-critical think, natututo tayong huminto sandali bago mag-react. Natututo tayong magtanong, tama ba to? Totoo ba ito? May ebidensya ba? Ano ang ibang angle? Ano ang mas malalim na dahilan? Ano ang long-term effect nito? At kapag natutunan natin yan, nagbabago ang buong buhay natin. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan natin ng pagtingin sa mundo. Isipin natin ang isang simpleng halimbawa. May nagsabi sa atin na hindi mo kaya yan. Kapag wala tayong critical thinking, tatamaan tayo agad, maniniwala tayo, magdududa tayo sa sarili natin. Pero kapag marunong tayong mag-critical think, hindi tayo basta tatanggap ng ganoong statement. Tatanungin natin, bakit niya sinabi yan? Totoo ba yan? Ano bang ebidensya niya? At higit sa lahat, ano bang ebidensya ko na kaya ko to? Biglang nagbabago ang narrative. Biglang nagkakaroon tayo ng power. Hindi na tayo basta-basta naaapektuhan ng opinion ng iba. Isa pang example, social media. Ang daming fake news, ang daming misleading content, ang daming comparison, ang daming negativity. Kapag wala tayong critical thinking, madali tayong ma-overwhelm. Madali tayong mainggit, madali tayong ma-manipulate. Pero kapag marunong tayong mag-critical think, hindi tayo basta naniniwala sa nakikita natin. Alam natin na curated ang social media. Alam natin na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Alam natin na may context, may bias, may agenda. At dahil doon, hindi tayo basta nadadala ng emotion. Mas nagiging grounded tayo. Pero hindi lang ito tungkol sa pag-filter ng information. Ang
critical thinking ay tungkol din sa pag-unawa sa sarili natin. Bakit tayo nagre-react ng ganito? Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nai-insecure? Bakit tayo nagpo-procrastinate? Bakit tayo nahihirapan mag-decide? Kapag natutunan nating tanungin ang sarili natin ng mas malalim, doon nagsisimula ang tunay na self-awareness. At kapag may self-awareness tayo, mas nagiging intentional ang mga choices natin. Hindi na tayo basta sumusunod sa habits, sa pressure, o sa expectations ng iba. Gumagawa na tayo ng decisions na aligned sa goals natin. Kung gusto talaga nating mag-upgrade ng mindset, kailangan nating i-master ang 3 core skills ng critical thinking: clarity, questioning, at reasoning. Una, clarity. Karamihan sa stress natin ay nanggagaling sa kalituhan. Hindi natin alam kung ano ang gusto natin. Hindi natin alam kung ano ang priorities natin. Hindi natin alam kung ano ang next step. Kaya ang unang hakbang sa critical thinking ay linawin ang iniisip natin. Ano ba talaga ang problema? Ano ba talaga ang goal? Ano ba talaga ang facts? Ano ba ang assumptions? Kapag malinaw ang isip natin, mas madali tayong makakagawa ng tamang desisyon. Pangalawa, questioning. Ito ang puso ng critical thinking. Kailangan nating matutong magtanong, hindi lang sa iba, kundi sa sarili natin. Bakit ko ito iniisip? Saan galing ang belief na to? Totoo ba ito o feeling ko lang? Ano ang ebidensya? Ano ang ibang perspective? Ano ang hindi ko pa nakikita? Ang taong marunong magtanong, hindi madaling maloko, hindi madaling mamanipulate, at hindi madaling ma-stuck. Pangatlo, reasoning. Ito ang ability na mag-connect ng dots, mag-analyze ng patterns, at mag-evaluate ng consequences. Hindi lang ito tungkol sa pagiging logical, kundi tungkol sa pagiging strategic. Kapag marunong tayong mag-reason, hindi tayo basta gumagawa ng decisions base sa emotion. Iniisip natin ang long term. Iniisip natin ang bigger picture. Iniisip natin ang cause and effect. At dahil doon, mas nagiging matatag ang buhay natin. Pero paano nga ba natin ito maa-apply sa araw-araw? Simple lang, sa bawat situation mag-pause tayo. Huwag agad mag-react, huwag agad mag-assume, huwag agad mag-decide. Magbigay tayo ng kahit 5 segundo para mag-isip. Tanungin natin ang sarili natin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang facts? Ano ang feelings? Ano ang options? Ano ang consequences? Sa simpleng habit na yan, unti-unti nang magbabago ang mindset natin. Halimbawa, may problema sa trabaho. Imbes na ma-stress agad, magtanong tayo. Ano ba ang root cause? Ano ang pwede kong gawin? Ano ang hindi ko kontrolado? Ano ang kaya kong kontrolin? Biglang nagiging mas manageable ang problema. O kaya may conflict sa relationship, imbes na mag-react agad, magtanong tayo, ano ba ang perspective niya? Ano ba ang perspective ko? Ano ang misunderstanding? Ano ang mas productive na approach? Biglang nagiging mas mature ang communication. O kaya may malaking decision sa buhay. Imbes na mag-panic, magtanong tayo, ano ang long-term effect? Ano ang risk? Ano ang reward? Ano ang alignment sa goals ko? Biglang nagiging mas strategic ang choices natin. At habang ginagawa natin ito araw-araw, unti-unti nating napapansin na nagbabago ang buhay natin. Mas nagiging kalmado tayo. Mas nagiging confident tayo. Mas nagiging intentional tayo. Mas nagiging resilient tayo. At mas nagiging empowered tayo. Pero hindi dito nagtatapos ang critical thinking mastery. Dahil ang tunay na mastery ay hindi lang tungkol sa pag-analyze ng information, kundi tungkol sa pag-transform ng mindset natin. Kapag marunong tayong mag-critical think, natututo tayong mag-let go ng limiting beliefs. Natututo tayong mag-challenge ng old patterns. Natututo tayong mag-create ng bagong narrative para sa sarili natin. Halimbawa, dati iniisip natin na hindi ako magaling. Pero kapag marunong tayong mag-critical think, tatanungin natin, totoo ba yan? O nasabi lang yan ng ibang tao?
Ano ang ebidensya? Ano ang mga nagawa ko na? Biglang nagbabago ang self-image natin. O kaya, iniisip natin na late na para magbago. Pero kapag marunong tayong mag-critical think, tatanungin natin, sino nagsabi? May proof ba? Hindi ba ang daming tao nagbago kahit late na? Biglang nagkakaroon tayo ng hope. O kaya iniisip natin na wala akong choice. Pero kapag marunong tayong mag-critical think, tatanungin natin, talaga bang wala? O hindi ko lang nakikita? Ano ang ibang options? Biglang nagkakaroon tayo ng power. Ito ang tunay na mindset upgrade. Hindi lang ito tungkol sa pag-iisip ng positive. Hindi lang ito tungkol sa motivation. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang utak na marunong magtanong, marunong mag-analyze, at marunong mag-decide ng may wisdom. At kapag na-master natin ito, nagiging iba ang quality ng buhay natin. Mas nagiging intentional tayo sa goals natin. Mas nagiging wise tayo sa relationships natin. Mas nagiging strategic tayo sa career natin. Mas nagiging grounded tayo sa emotions natin. Mas nagiging matatag tayo sa challenges. At mas nagiging empowered tayo sa bawat desisyon na ginagawa natin. Ang critical thinking ay hindi lang skill. Isa itong lifestyle. Isa itong mindset. Isa itong paraan ng pagtingin sa mundo. At kapag niyakap natin ito, hindi lang tayo nagiging mas matalino. Nagiging mas malaya tayo. Malaya sa fear, malaya sa doubt, malaya sa manipulation, malaya sa old patterns, malaya sa limiting beliefs. At sa huli, ito ang tunay na transformation. Hindi lang nagbabago ang buhay natin, kundi nagbabago ang paraan natin ng pag-iisip, pag-decide, at pag-handle ng reality. At kapag nagbago ang mindset natin, nagbabago ang buong future natin. Kaya kung gusto talaga nating mag-upgrade ng buhay, magsimula tayo sa pag-upgrade ng utak natin. I-master natin ang critical thinking. Gawing habit ang clarity. Gawing lifestyle ang questioning. Gawing foundation ang reasoning. At araw-araw, piliin nating maging mas intentional, mas aware, at mas wise. Dahil sa dulo, ang pinakamalaking power na meron tayo ay hindi pera, hindi connections, hindi luck, kundi ang kakayahan nating mag-isip ng tama. At kapag na-master natin yan, wala nang limit ang pwede nating ma-achieve. Ang critical thinking mastery ang magiging susi para mabuksan ang mas malawak na possibilities, mas matatag na mindset, at mas empowered na buhay. At ito ang mindset upgrade na tunay na magbabago sa buhay natin. Hindi bukas, hindi next year, kundi ngayon mismo, sa bawat decision, sa bawat reaction, at sa bawat pag-iisip na ginagawa natin. Ang transformation ay nagsisimula sa loob. At kapag nagbago ang loob natin, susunod ang buong mundo natin. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.